Posibleng abutin pa hanggang bukas bago makumpuni ang nasirang aircon system na namerwisyo sa mga pasahero ng NAIA Terminal 3. Sa mga pantalan at bus terminal naman, hanggang bukas din inaasahan ang dagsa ng mga pasahero ngayong long weekend. Saksi, si Mark Salazar. Literal na no chill ang mga nasa NAIA Terminal 3 kahit holiday long weekend. Sobrang init po ngayon dito. Namatay daw yung aircon. Kaya ngayon pinagpapawisan ako ngayon. Iba yung init sa loob. Hindi okay. Hindi komportable yung pasahero. Tsaka yung mga naghahatid. Bumigay kasi ang 3 sa 5 chiller ng air conditioning system ng terminal kahapon. Napansing hirap din ng iba pang chiller. Kahapon, nagkaroon ng monitoring ang ating engineering at may napansin sila na mataas na temperature, no? Yung operational temperature ng 3 chillers, no? Chillers 1, 2, and 5. And because of their recommendation, concerned sila na kapag pinabayaan ito, baka mag-cause pa ng damage sa ibang part ng cooling system, no? So, si GM Eric Ines decided to turn it off muna to have it checked. Nag-deploy ng portable cooling units ang Manila International Airport Authority, pero hindi sapat para hindi magreklamo ang mga pasahero. We already procured drum fans, no, on top of evaporative fans. Posibleng abutin hanggang bukas ng tanghali ang pagkukumpuni ng aircon. Tinawagan naman natin ng ating contractor at sila naman ay nag-deploy ng additional personnel. Hopefully magawan pa ng paraan para mapaiksi pa yung downtime. Paliwanag ng NIA, magdadalawang dekada na ang Terminal 3. Asahan daw ang malalaking improvement sa pag-takeover ng private concessionaire sa September 14. Aabot naman sa 12,000 passengers ang inaasahan sa Batangas Port ngayong araw at doble pa bukas. Naghigpit pa ng seguridad ang pamunuan ng pantalan. Paalala nila bawal pa rin ang pagdadala ng pork products dahil sa banta ng African swine fever. Yung mga bawal, bladed weapons, no, yung mga firearms, no, pati yung mga meat products, no, nandito yung mga kasama natin sa ibang ahensya na nakabantay po. Huwag nyo na pong ipilit, maantala lamang kayo. Naka-standby na rin ang ilang dagdag na units ng mga bus terminal sa Lipa City. Hanggang bukas inaasahan ng dagsa ng mga pasahero doon. Kahapon naman, nagsimulang bumiyahe mula Iloilo City ang mga pasaherong uuwi sa iba't ibang bahagi ng Iloilo Province, Capiz at Aklan. Sa Subong, manageable man ang flusong pasahero. So, as in nangangamon nga trips. In case kung may influx ng pasahero, nag-extend kami. Unti-unti ring dumadagsa ang mga bakasyonista sa Boracay sa tala ng Malay Tourism Office. Mula August 1 hanggang 15, umabot sa mahigit 70,000 ang tourist arrivals. Asahang madadagdagan pa yan ngayong long weekend. Kasama sa mga binabalik-balikan doon ng iba't ibang water sports activities. Abiso sa mga turista, makipag-usap lamang sa mga accredited na aqua sports provider. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Bago sa saksi, natapos ng troubleshooting ng NIAA sa nasirang aircon system sa NAIA Terminal 3 bandang alas 7 ngayong gabi. Hindi pa raw naabot ang ideal temperature pero mas malamig na sa airport ngayon kumpara kanina. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.